and now we are here. We praise God for that. God is truly blessed. God has truly blessed each of our lives that although sa ating situation karon, sa pandemic karon, kay we can still worship our God. Let us praise and worship Him, for He is great and He is awesome. So nasa mo ta karon, ating ating balay, or nasa dili, we know that He is always present in our lives. So I encourage everyone to stand up. Let us use our bodies, our voice, to praise our God. Let us declare that God is great. He is
As we sing this song, I want you to focus on the message. Nagingon ang the song. Focus your hearts, your minds, as we know. Reflect on what He has done upon your life. Isa siya kabahayo, isa siya kagabahanan, sa inyong kinabuhi. Ikutin mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay makaulam-ulam. Ikutin mo, Panginoon, sa lahat ng
Yes, Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord. Thank you for giving us this time to worship you, Lord. Thank you for leading us back here, O Lord. And thank you for your faithfulness sa aming kinabuhi. Ikaw, O Lord, ang himaya, ang sibaho na you, Lord. You alone, O Lord, deserves all praises, O Lord. May your name be glorified and be magnified throughout the days of the Lord. In Jesus' most precious name. Amen. If you have your Bibles with you, kindly open in 1 Kings chapter 15 verses 3 to 5. 1 Kings chapter 19 verses 3 to 5. Elijah was afraid and ran for his life when he came to Beersheba in Judah. He left his servant there. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I had enough, Lord, he said. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." Blessed be the word of the Lord. You may now take your seats. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Nagpasabot nga maklaro kaya akong tingog lang okay lang. Mixed ang akong feelings karong buntaga. Nga naman, kung kaya nalipay ko nga nakabalik na ta, of course, we have been desiring and longing for this occasion nga makabalik na punta together in order to do a corporate worship. However, subo sad on the other hand, murag nasubo sad ko tungod kay daghan ang mga kauban nato nga wa pa gihapon dinhi. Tungod kay wala pa sila gi-allow sa guidelines sa IATF nga makaani din particularly ang mga seniors o ang mga bata. Mao'y hinungdan po nga akong asawa akong anak wala makaani din karon kay tuwa sila sa balay. Dili senior ang akong asawa. Pwede makagawas sa ganun ta siya. Pero akong mga bata tuwa dito sa balay, so kinahanglan silang kuyugan aron mapasabot sa panahon nga maminaw sila sa pulong sa Ginoo. Are you happy this morning? Amen. Yes. Praise the Lord. Mayong buntag sabdi ay sa tanan nga nakakaroon sa Panimalay. Live ba tanong? Yes. Okay. May buntag ninyong tanan, manginaot ko nga sama kanamo dinhi nga diha sa simbahan at malipayon sad mo diha sa inyong pagpaminaw o sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. I hope that
together we can worship the Lord this time in spirit and in truth. Let us commit this time to the Lord first in prayer. Let us bow our heads. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this time. We thank you for your faithfulness and your goodness to each one of us. We even thank you, Lord, for your continued blessings, provision to our needs, O God. I pray, Lord, that as we worship you this morning, as we ponder upon your word, it is my prayer that your Holy Spirit will quicken our minds and our hearts, O God. That whatever it is nga among masabtan sa imong pulong karon Ginoo, amo kining makinabuhi, among ma-apply sa among matag adlaw nga pagkinabuhi, O God, in order to bring glory to your name. Thank you for waking us up today and for giving us excitement to come here in order to honor you and to worship you, O God. All of these things, Lord, we commit unto you through the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Open your Bibles to 1 Kings chapter 19. Verses 3 to 3 to 5 na siya dahil. I'm sure you are familiar with this story, right? Familiar ba mo niya story? Common man kayo nga story sa DBBS, sa Sunday school. The story is about Elijah. The title of the message this morning is Resting Under God's Care. Resting under God's care. Dala. Okay. 1 Kings chapter 19 verses 3 to 5. The story kani siyang sitwasyon. Hello? Hello. Kani siyang sitwasyon sa kinabuhi ni Elijah. Mao ni siyang time. This was after the encounter at Mount Carmel. Unsa man tong nahitabo sa Mount Carmel? Madunggan ba man ninyo? Kani karon while I'm maglisod mo? Sige ba? Salamat dong. Hello? Hello, mga kuha gyapon ko dira. Dira ko diri. Kasi nana ko dira de, arang ka. Alam mo ka concern hani upo ko. Kanya itong sitwasyon ba, katawanan nga, murag inuod sa kanina lang, sige. Di ko ganahan nga mag-istorya nga dili matunggan. Hello? Di na kayo po rin. Hello? Ay, salamat. Sige. Nakasuway na ba mo nga kanang nangalagad mo sa Ginoo? Nindot kay ang inyong feeling. You were victorious. You experienced victory. But then, suddenly, after sa inyong pagpangalagad, niabot ang gitawag nila o depression sa tuwan sa nga ba sa social ko no depression. Pero sa atuwa mga pobre unsay tawag na Ang mga ang tiguang na na doon kanang idaran na
Di tawag na eh. Kanang naluya lang yun. Naka-experience naman na? Or bisag dili sa pagpangalagad sa Ginoo. Kanang sa inyong mga buluhaton, sa trabaho, nindot kayo inyong feeling nga naka-accomplish mo og something, kunya suddenly moabot ang kaluyahon. Siguro sa mga inahan naay panahon nga murag bupati lang yung bitaw kaguol after sa pagpanganak. Sa tawag ka na nila. Nato'y termino na. Post pregnancy. Oo, murag. What's na? Postpartum? Pero nagbasa man ni Smith kami. I think sa counseling tingali pag-iyan siya. Kaning story ni Elijah murag susama anak, but unsa na ang nakadlaki aning kang Elijah kay he was on the front line. Naa siya sa front line yun sa pag-serve sa Ginoo, and he received directly from God a message. Unsay iyang isulti o unsay iyang ipakigbahin ngadto sa katawhan sa Israel. Ang nakanindot aning iyaha kung atong tanawon kay ang iyang mensahe nga makuha gikan gyud sa Ginoo. Nangalagad siya sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi, limpyo ang iyahang pagpangalagad, way sagol ilad, unya naka-experience pa gyud siya og victory. But then, suddenly, dunay niabot sa iyahang sa verse 3, na-feel niya nga na-threaten ang iyang kinabuhi. Unsay giingon din na? Atong tanaw na. Sa verse 2 naay giingon si Jezebel. Ato nang tanaw ginsa na Jezebel unsang klase na ang iyang kinabuhi. Niingon si Jezebel, then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, so may the gods do to me and even more if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. Ingon si Jezebel, Elijah, so may the gods do to me and even more if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. Ang istorya ani sa chapter 18, si Elijah gisomo niya ang mga tao ni Jezebel, mga false prophets dito sa Mount Carmel. Unya nag-showdown dito ang Ginoo, dili showdown, nagpakita dito sa gahom sa Ginoo si Elijah, and he was victorious kay gipangpatay gud ni Elijah tanan ang mga prophet ni Jezebel, ni Baal dito sa Mount Carmel. Pagkahibaw ni Jezebel, perting sukuan ni Jezebel, niingon si Jezebel ngadto kang Elijah, timan-i, igkaugma, timan-i ang imong kinabuhi maparihas ani mga tawanan. And so that was the point where the physical security of Elijah was threatened. Imagine ha, nagserbisyo siya sa Ginoo, nangalagad siya sa Ginoo, unya victorious siya sa pagpangalagad sa Ginoo, pero niabot ang threat sa iyang kinabuhi. Is it possible for us to rest? Is it possible for us to be contented under God's care when your physical
security is threatened. Atong tanaw ni ang kinabuhi ni Elijah. Alam, anong di naman yung loob? As what I have said, giingnan siya ni Jezebel. Ini atong tanaw. During his time, he was dealing with an evil political leaders. Kinsa man ni sila? Si King Ahab, kung tanawon ninyo diha, si King Ahab ug si Jezebel. Si Jezebel, asawa na siya ni King Ahab. So, automatically si Jezebel nahimong queen sa Israel. Karon, kinsa man ni si Ahab? Si Ahab, during his time, he was dealing with Ahab and Jezebel. Si Ahab, Pino man day kayo, sige na lang, ako na lang basahon. Ahab was the king of Israel, meaning sa northern kingdom, kaya na-divide naman eh. And during his reign, evil practices was proliferating in Israel. During sa reign ni Ahab, ang mga practice nga wala mahimo kanang dautan nga mga practices ngadto sa nasod sa Israel nahitabo na during sa time ni King Ahab. So unsa may pasabot ana? Nakahibaw gyud ta nga ang nasod sa Israel, sa Juda, usa ni ka nasod nga mahidadlokon sa Ginoo. Pero ang problema magdepende na siya kung kinsa ang hari. Ang hari gani kung way kahadlok sa Ginoo, ana mosunod ang katawhan. So mao na ang nahitabo sa kang Ahab. During his time, evil practices was very rampant. Nga naman, tungod kay si King Ahab, usa ra gyud konklusyon na si King Ahab, he has no regard for his relationship with God. Si Jezebel, kinsa man ni si Jezebel? Jezebel was a Sidonian woman who pushed Ahab to Baal worship. Maunay role ni Jezebel sa iyahang sa kinabuhi ni Ahab. Si Ahab, daan ang way regard sa iyang kasing-kasing, sa iyang relasyon diha sa Ginoo, gipunan pa gyud ni Jezebel nga dili taga Israel, mabitaw nang restrict na sila sa una nga mga sawag dili Israelite. Kay tungod man na sa ilang relationship diha sa Ginoo. Si Ahab nangasawa og dili Israelite, dili mahinadlokon sa Ginoo. Ang nahitabo, imbis nga si Jezebel iyahang dadon diha sa tiilan sa Ginoo, siya mo'y gidala ni Jezebel ngadto sa tiilan si Yawa. So unsa may atong makita ninyo kamong mga ulit, kisa may ulitaw dinhi og daga pa. Oh, pinumdumi gid taon na ninyo ha, side bit sa gamay. Ayaw pangasawa o dili may nadukon sa Ginoo. Bahala na dili ka mabulo si basta kana lang may nadukon sa Ginoo, kana ra gyud. Para dili ka magkonsumisyon. Dili mo grabe ang imong magkonsumisyon. Konsumisyon magapon ta bisan restaurant ni buwan. Normal na siya kay we are created uniquely from each other. So naa mga classes of opinions, pero at least kamong duha nahadlok sa Ginoo kay moabot man ang harmonia. So ang hitabo ni King Ahab, si Jezebel iyahang gipangasawa, unya nahimo siya gibira ni Jezebel sa pagsimba ngadto sa Dios. Next, after this, during this time, as what I have said, Elijah had just won a huge war between God and the prophets. So, nindot kayang feeling, di ba? Kamo, unsa inyong bation kung makadaog mo. Kagahapon na po yung opportunity nga maka-adto sa firing range niya, nag-firing me. Basta magtsambahan bitaw na, nakaigo ko niya layo, mga gikan din na, gamay kayo ang kuhan ba? Ang plates.
ninduta sa akong feeling eh. Murag paminaw na ko ingon ana sa tingay ang gibati ni Elijah kato kang Elijah kay kuan man dili man to firing range lang kuan lang kanang tinud-an na gyud ba di pang patay niya ang mga propeta nga iya ni Baal. So he must have that kind of feeling nga nindot. But the problem, si Jezebel nasuko pag-ayo. Jezebel got angry and threatened to kill Elijah. Diha na ang problema. She threatened to kill Elijah. Unsa may atong makatunan ani mga igsoon? Unsa may atong makuha ni ani? Si Elijah nangalagad sa Ginoo sa ako nang gikaingon kaganina nindot kay niya ko pangalagad. Todo unsa na? Why pugong-pugong? To the max yun ang iyang pagpangalagad. Nakadaog siya, naka-experience siya sa gahom sa Ginoo, unya taliwala niya ng tanan, naka-experience siya og threat sa iyang kinabuhi. In your case, kung ikaw mo inaana isuon, unsa imong buhaton? Ha? Ay kuging nang wa mo makadungog nako kung kamo mo inaana. Seryoso naman kayo mo? Ha? Just like Elijah, may nag-escape. Good answer. Nindot nga answer. Pero ang problema, akong nakita sa ato karon mga igsoon, kung naata ni Ana, mas nindot ang tanong kung pareha lang ni Elijah. Ang response, posibleng response, inani mo ni. It's either mo blame sa Ginoo. Nano man ngayon na ni man Lord, ikaduha. Posible sad nga mo ingon nga mo blame sa iya hang isig ka tawo. Maita sa Lord, wag gyud lain dinhi nga parehas nako ug kasing-kasing. And that was the feeling, possibly the feeling of Elijah. At ato man ang matan-aw ron sa unahan. Padayon sa ta. Next. Inani ni siya mga igsoon. Dangerous situations, even threat to our physical body, should not hinder us from experiencing God's loving care. In fact, it should be an opportunity for us to trust God. Situations such as this, you know, when pandemic strikes, nagunaon ako, saan may akong mabuhat, ani? Di naman yun ta, ultimo paggawas hapit sa balay, di naman ta kagawas hapit. Kung saan may akong buhaton na ni Lord? Basag libro. Madugay, mapulan sa basag libro. Tanaw sa lida. Samot na. May lang sa lida sa Tirmiro. Pero kanang makahunahon na bitaw ko, buhos niya ako. Kung may akong kapusla, kung may ang ako lang kuan nga malingaw ko, malabay sa panahon. Pero madugay mo, ako talaga gihapon ang galaay. Until such time, nakahunahon ako, gabiha dahil sa oras nga akong giusikan. Tungod kay sa wak pa ni mo abot, bisan makagawas-gawas tuod ta, di mangyud maglisod man ta paghunahuna. Nakana dahil atong pag-adto sa ubang mga tao is an opportunity for us to share God's word. So, that was my realization. Hangtod niabot ning panahon na. Ug unya gigamit sa Ginoo kining maong sitwasyon nga maka-realize ako personally ug makapangayo pa sa ilo sa Ginoo nga sa mga panahon nga giusikan. Sa kaso ni Elijah mga igsoon, iyahang gihimo, he chose, even if ang iyang sitwasyon na-threaten ang iyang kinabuhi, but he chose to make that as an opportunity to rest under God's loving care. Next, nga pwede na itong ma-apply sa itong kaugalingon sa samad sitwasyon ni Elijah is that adverse situations are allowed by God to direct our focus on Him.
adverse situations are allowed by God to direct our focus on Him. Dili na to kalikayan mga igsoon nga kung naaganita sa lisod nga kahintang, our natural tendency is to number 1, blame the Lord. Number 2, blame other people regarding our situation. And number 3, feel sorry for ourselves. But you know what? There is a very important opportunity for us to learn when we are in an adverse situation. And that is by allowing ourselves to focus on God instead of focusing on our situation. Next, we must not be distracted by untoward situations. Let us remain to be alert and attentive to God's leading. Kinahanglan mapabilin ta mga igsoon nga attentive, dili ta ma-distracted sa atong purpose nganong naatay relasyon sa Ginoo, nganong nga naata ana nga sitwasyon kundi mahimo unta ni nga opportunity nato para mahimo tang attentive diha sa leading sa Ginoo. Secondly, ang nahitabo ni Elijah ay nani. Na-threat ang iyang ginabuhi. Ikaduha, naghimo siya self-evaluation sa iyahang ginabuhi. He conducted an honest self-evaluation. Verse 4. Unsay gingon dinhi sa verse 4. Ingon dinhi sa verse 4. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die and said, "It is enough now, O Lord. Take my life, for I am not better than my fathers." Ingon ang mga theologians nga kani ko nung panahon na naka-experience si Elijah of depression. So, ang depression ning next step. Ning set in. Naka-experience ko og depression parang sort of, pero dili sad gyud ingon ana kalaw na may uban nga nakasugat na ba mo mga tao, mga bitaw nga depressed gyud pagayo. Kanang grabe ang iyang depression ba? Naamgo na yung mga degree ang depression. Unya maabot na rin na niyang mental health, kanang ingon nila nga mental health. Ang mga psychologists o mga counselors mao nay pirmi gid nilang masugatan. Ingon ang mga theologians nga si Elijah kuno during this time naka-experience of depression. But here's the thing. Instead of blaming others, he went into a day's journey. Unya niadto siya ning lakaw pag yun siya padung ngadto sa interior yun kayo nga pagin unya amot lasam na niya ito unsa tong lugar dito. Instead of magsige siya grant dito, ang sa Facebook gud sa iyang panahon. Karon panahon na kana atong dag-anan Facebook pa dayon. Ano uni na naubos jud ko pag ayo. Mubasa sa dito, maapil lang sa tal kung ano dito. Sa una wa may Facebook. So niadto siya sa wilderness. Unya niadto siya nakaabot siya atong lugar nga naay juniper tree unya nilingkod siya dito. So, si Elijah, wala magyaw-yaw, wala mangutana sa iyahang isig ka tao, nganong ingunani ang hitabo, o nganong wa magkamutabang, o nganong wa una ni mubuhata. Kundi niadto siya, nagpalayo siya, ni-withdraw siya, niadto siya sa lugar nga siya raw ang Ginoo. Kunya unsa iyang gingon? I have enough, Lord. Feeling niya. Okay, Lord, this is the end of my rope.
take my life, for I am no better than my ancestors. Kung imo ba aning tanawon mga igsoon, tinuod ba kuning gisulti ni Elijah? Murag dili mo tingali kay nga siya naminaw man siya sa Ginoo sa akong tanaw ba. Pero nga nung na-connect man niya ang iyang kaugalingon ngadto siya mga ancestors. Probably Elijah during this time felt hopelessness. Murag na feel din nga niya ang pagka-hopeless sa sitwasyon. Kay para niya, murag wala may nausab. Bisan pag nagpakita ko sa unsay gibuhat sa Ginoo sa pagkagamhanan sa Ginoo. Unya ningo pag siya nga I am no better than my ancestors. Ngano day unsa day ang ancestors? Ang iyang ancestors kabantay mo sa panahon sa ni Jesus Christ, kinsa pa to sa ilang Moses, sa ilang kang Joshua. During that time, kung rebukeon gani sa Ginoo, ang mga Israelites mo ingon nga wa gyud mo'y kalainan sa inyong kaliwatan o sa inyong mga kaliwat sa mga nag-una ninyo. Kay ang description sa Ginoo sa mga ancestors sa Israel is rebellious, unya kanang stubborn, stiff-necked, unya kanang magmurmur, kana ba magyaw-yaw, kana ba magpagulbul. Mauna, si Elijah naka-identify sa anak. Niingon siya nga, I am no better than my ancestors. In fact, i-compare niya ang kaugalingon sa unsa ni? Sa iyang mga kaliwat nga pareha ra sila. Unsa man ni mga igsoon ang akong tan-aw ani? He was conducting a self-evaluation on himself, and he found out that he was no better than his ancestors. When his situation, when he was under physical threat, his security was threatened, Elijah did not say to himself, Lord, Elijah sa panahon ni David, kanihingon man si David, pasaktan do di ko anin mo Ginoo. Sa kaso ni Elijah, naman gud siya gitawag lagi og depression. Pero imagine kana nga sitwasyon gigamit sa Ginoo aron ma-renew si Elijah. He asked the Lord to take his life. Huwag aning panahon na andam na gyud nga ining maghikog si Elijah balik kay. He was no better than his ancestors, he said. Unya he asked the Lord to take his life. When we are under physical threat, wa pa naka-experience na to din o kana bitaw na threaten ang imong kinabuhi tungod kay nangalagad ka sa Ginoo. Wa pa ta ka-experience ana. Ako wala pa man sad ko ka-experience ana. Other than kadtong dito mi sa Jensan anya. Misuri mi dito silang merkado 2 weeks after nakauli mi diri pag 2 weeks after gibubakan market sa General Santos City. Dito ako nakuyuan, pastilan naaman to siguro yun. Bungkag yun yan itong panahon at itong time. Kato pa ko naka-experience, pero wako makasuway anang kanang gikuang ka. Mga ginagmay naman to during sa pilgrim sa una, mga evangelistic rally, yung doon lang bubog, mga nga. Puno nga, mga ingon na dili pareha aning kang Elijah nga ang queen yun mismo may naingon tungod sa gibuhat ni Elijah ngadto sa prophet ni Baal. So what can we learn from that? In spite of his situation when he was under threat, he conducted an honest self-evaluation on himself.
Dili. Depression and self-pity can be used as a tool to turn ourselves to God for help. Kaya ba mo mga igsoon, kanibang depression sa case ni Elijah, ang gigamit. Giunsa man niya, gihimo niyang tool aron makatawag siya tabang sa Ginoo. Wasad siya maingon, tabangin ko Lord kay mao na akong sitwasyon. Ningon lang siya nga nakaibaw man gud siya nga kung mamatay siya anha gid sa Ginoo. So ningon siya, Lord, ingnan niya, kuhaan lang niya akong kinabuhi kay murag gipulan ako. Instead of looking at others' misgivings, let us turn ourselves to God and be refreshed by His presence. That is the most important thing that we can do. Usahay mga igsoon, sa ako nang gikaingon lagi kaganina, our natural tendency when we are under pressure, when we are in a difficult situation, it's either mo reklamo ta sa Ginoo, manuyo ta sa Ginoo, o manuyo ta sa uban. In any case, between anang duha, wa gyud nay ayo. Nga naman, kung ari ka mo reklamo sa ba, magkagubot lang mo. Kung reklamo sa Ginoo, samot na. Kay ba mangutang nga sovereign ang Ginoo. Bisan pa og naata sa difficult nga situation, He is still under control, and we should put that in our minds. I know it's very difficult. Lisod na siya kung naa ka sa lisod nga sitwasyon niya, mag-una-una ka nga ang Ginoo under control. Why? Because gusto magudaghayahay. Natural man gina sa tao. Parehas karon. Murag mas okay man ang dili mag-earphone, pero lisod sa dili na mag-earphone, be. Pwede mag-inita, di ba? Normal gina sa tao nga gusto tao kana bang komportable. But here's a lesson that we can apply. Instead of looking at others' misgivings, let us turn ourselves to God and be refreshed by His presence. There is no important situation where we can be, and that is to be in the presence of the Lord. Next, let us remember that our enemy has already mastered his craft by spreading lies about God and our relationship to Him. Satan has been here for more than pila na katuig. Since sukad pa paghimos kalibutan. Dili day. After paghimos kalibutan, during katong pwede ng dugaya. Ngano importante man na atong may numduman. Because kay numdum ko sa una na kana bang bago kang Kristohan nun niya. Itambaga mo nga, brad, ayaw kayo palabi kung kay init kayo ba, muwali bisag kinsa niya. Bisag mga kay ulit tao pa man, bisag babae, walihan. Adi kanang sharean. Dihay usa ka panahon nga nakasuod siya sa iyahang gi-sharean. Nga mo to, mong itambagan, brad, ayaw kayo kuan, ayaw o kana butang ni og restriction ang imuwan. Nga naman kay opposite sex ba yan nimo. Giingo mo noon, dili na kuan pastor, wa bisag si Satanas, di makabuntog ko lang. Dito gikuyawan na may atuod man pagka sunod buwan wa na. Nagkauyab na sila o niya nagpuyo. Lisod kayo ng mga igsoon. Atong hinumduman nga si Satanas, pwerte na master na kayo na niyagit. Kanang ilaron bitaw ka? He has already mastered this craft by spreading lies about God and our relationship to God. Next. Thirdly, atong makita si Elijah, doon na siya ay kumplito nga pagsalig sa Ginoo. He has a complete trust in God. Verse 5. Ingon diha sa verse 5, he lay down and slept under a juniper tree, and behold, there was an angel touching him, and he said to him, arise, eat.
kung ako tingali na sa sitwasyon ni Elijah itong time mga igsoon ni adto ko sa layo kayo nga lugar, mingaw, way tao, so posible gid nga na mga wild animals dito. Di ba? Di tingay ko magpatakag tuog dito kay hinuon sa kaso ni Elijah, mura naman siya suicidal good atong time. But in spite of that, it appears that Elijah this time has a complete trust in the Lord. Why? Because he forced himself to sleep, to rest in the presence of God. And to me, that is the best thing that we can do. He lied down under a bush. He wanted to rest. He did not mind his physical security, his surroundings around him, probably because he knows that God is with him. Unsa kay laing rason, murag wa man koy nakitang laing rason, maura man na. And he fell asleep. Na kung imong tan-awon din ni, during his sleep, the Lord encountered him. The Lord tried to relate or deal with Elijah. Brothers and sisters, being in a difficult situation, in an adverse situation, we should remember that it is an opportunity. Number one, it is an opportunity for us to trust God. And number two, it is an opportunity to rest under His care. Para na po mga igsoon, wala na kanang wala na mas nindot nga sitwasyon kanang naata sa pag-amuma ug sa pag-atiman sa Ginoo. Let us remember that. Walay mas nindot nga sitwasyon, wala na laing mas nindot pa nga sitwasyon kundi kanang sitwasyon nga naata sigurado ta nga naata sa pag-amuma ug sa pag-atiman sa Ginoo, regardless of unsay situation, whether it is a joyful or kanang nindot nga sitwasyon, kanang parehas ani nga nagsimba ta, okay man siya, wala man tama, wala tama threaten, wala makuan, although na ay mga insinuations sa mga doomsday kuan nga unsa na kuno ni atong sitwasyon, mauna ni kanang chip ipamutang kanay nana. Although moabot man gyud kay nana pero sa kung tan-aw murag dili pa ni mao. Kuan pa kay ni kanang gamay ra kay ni kaning sitwasyon na ngano man wala man ta did-ing mo simba. So wa pa ginagid, wa ta did-ing mo simba sa atong Ginoo. Number 2, ang atong paggobyerno sa akong tan-aw nagprotehera. Nagprotehera nato sa atong nasod, sa kinabag-an sa atong nasod, nga dili ta biktima ng gitawag nila COVID-19. Napoy uban nga hinimo ra man as tao. Mahinimo og sa dili basta kay ang importante nga wa pa ta did-in nga magsimba sa atong buhit nga Dios. Wala pay head-on nga giingon ba nga ayaw mong simba, dili na ninyo kinahanglan, dili na magpakanaod, migbalaod nga dili na mo mosimba ni Ginoong ni Hesukristo. Ingon nga Ginoo manluluwas, wa pa man na moabot. So takong tanaw dili pa na. But again, we are already murag sa akong tanaw sugod-sugod na ni siya. Kana bang murabag kana bang kung sa kuan ba kung sa kanta pa intro na ni intro. Padung na ni ngadto. So we should make this as an opportunity for us to rest under God's care, to completely trust in the Lord. Kaya pa mo mga igsoon, karong panahon na ba? Nakita na ko
kung kinsay gitagaan og dako nga opportunity sa Ginoo aron makabalik ta sa atong pagsangyaw sa maayong balita. Tanawa ang 60 above di pa pwede. Ang 20 below dili sad pwede mo gawas-gawas. Kinsa may mo gawas ron? So 20 up to 60. Kinsa may 60 na din. Wala. Ako, tag-ana na lang ninyo akong edad. Hindi na lang sa kung mga tanan ninyo, basta kay kita karon na din ang edad na to is between 20 to 60 na at anak. Unsa may pasabot anak? Kita karon nga naa din God has given us an opportunity to spread the gospel again. I hope we understand that situation. We understand that opportunity, brothers and sisters. For about 6 months, gipugnan ta nga dili makagawas for that particular reason. At the same time, during that time, kita sa dapugan sa ta nga dili ta makasulti ngadto sa atong mga higala, ngadto sa atong kauban sa trabaho, kay nahimo mang balaod. Pero karon gitugutan na ta nga makabalik. So unsa may atong angayan buhaton anak? We need to seize that opportunity. We need to thank the Lord and we need to completely trust in God that we will be faithful in doing our job. In conclusion, here's the reality. Bisan pag-unsa na to ka-abtik, bisan pag-unsa na to ka-enthusiastic, bisan pag-unsa na to bisan pag-unsa na to ka on fire, kadasig, time will come, makapuyon ita. We may get tired in what we do. Ato nang timanan mga igsoon Nakoy ka ubang pastor nga during atong lockdown, I think July, June ba to. Ikuha siya sa Ginoo. But before that, he was very active. He had a ministry with the soldiers, with the policemen. Naa siya simbahan nga gidala, naa siya gipang mentor nga mga disciples niya. Grabe ka aktibo. During sa lockdown, gitawag na siya sa Ginoo. But prior to that, I learned nga he got tired. Kanang ikapoy siya ba sa iyahang gibuhat. Kunya tungod ana gilantan siya. Aligri pag yun kayo, kay murag COVID ang kuan ba, ang symptoms. But it turned out kay nahimo man to nga karang is okay na. Basta na ay mga ingunana, ipaswab na yun dayon, bisan pag namatay na. Iswab siya. Ang resulta sa iyang swab, negative from COVID. Pero gitawag siya sa Ginoo at that time. And he experienced tiredness or kanabang kakapoy sa iyang panglawas. Unsa may atong makuha anang leksyon. We should not allow our physical situation to murmur against God. Indeed, during that time, I have never heard even a single word from that friend of mine nga nireklamo sa Ginoo. What you go kadungo. In fact, when he called me, kay he's from Bugoman, when he called me during the time, well, simple nga encouragement lang. Brad, kanang puhon og mahuman na ning atong sitwasyon karon, manha niya ko, kape-kape niya ta. So na ay mga ingunana, wa gid ko kabantay nga hapit na dai siya kuhaon sa Ginoo. Until such time na nahibawan na lang nako nga wa na. Na hospital na siya. In the same way, mga igsoon, sa atong gibuhat karon sa pagpangalagad sa Ginoo, we will experience this one. We may get tired in what we do, but we should not allow our situation, your situation where you are in right now, kung naka-experience ka o dili maayo, we should not allow that physical condition of yours
for you to murmur against God. Kay maunay buhat sa Israel sa una. Unya atong nakita ug unsay gihimo sa Ginoo ngadto sa ila. Sunod, we should not allow our physical condition to start blaming others. You know what? Here's the thing, brothers and sisters. I hope you will not go to IATF officials and tell me about my condition. I am a certified diabetic, meaning I have an underlying condition. And it's not, I am prohibited to go out from my house. And why do you think I'm here? Because I want to serve the Lord. And my physical condition will not hinder me from serving God. I don't care. Pero nasa mga panahon mga igsoon nga mo pahuway ko. Kapoy ko. Pero kanang sitwasyon na to karon nga kaning mga kuan dili pa naon. Well, that's my personal personal nga commitment sa Ginoo. I'm not telling you if you have that condition right now, I'm not telling you to go out and be like me because you are not like me. Lahi-lahi kita kondisyon, lahi-lahi kita sitwasyon, and I am discouraging you. If you have a condition, an underlying condition, I will admonish you to stay at home and pray. That's what I'm going to tell you. Kung pareha mo na to. Pero ang akong kondisyon karon lahi man. In fact, during that time, during sa pandemic, there was a mother and daughter nga cancer. Walay available nga sakyanan nga mohatod nila ngadto sa ospital para pagbuhan. And I felt that God was calling me. And so I told my family, if I will experience kanang kuan palihog, magandam na lang tadaan. Pero ako nang serbisyuhan kanang mga tawhana kay wa man na gihatod na diri sa Ginoo sa ato. Usa ra gyud ang akong nakita for us to do the thing nga kinahanglan natong buhaton. So mao na sa mga igsoon. Next, it is imperative for our connection to God. It is imperative that our connection to God must be continually strong. Kana mo importante mga igsoon. Dili ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili ang kanang physical natong mga gipanghimo karon maoy makapahatag nimo og kusog, no. That is just an offshoot of your relationship to the Lord. Resulta lang na siya sa imuhang kuan. Kada bang overflowing lang na siya. I think we should understand that. Sometimes magtuo man gyud ta nga mga lagad ko sa Ginoo mao na akong buhaton kay aron manindot ang akong relasyon sa Ginoo. You are totally wrong. You need to be continually kana bang padayon ang imuhang connection diha sa Ginoo nga healthy ang imuhang relationship sa Ginoo aron ka makapadayon sa paghimo sa mga butang nga gusto sa Ginoo nimo nga buhaton. Next, our strong relationship to God keeps us from going astray. Kung dili hinay ang imuhang relasyon diha sa Ginoo, madala gyud ka sa motipas gyud ka. Our disposition will be guided by our relationship with Him. Kanang disposition nato ba sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi? Kung dili healthy ang imuhang relationship sa Ginoo, most likely you will go against God's leading. Let us remember that. Let us remember that continually, brothers and sisters. Wala magpasabot mga igsuon nga nindot kayo ang atong relasyon karon, nindot sa daugma, nindot sa umaabot ng mga adlaw. And as we see in Elijah's case, he was victorious during this time, but the next day
he experienced depression. And the only thing that keeps him from going astray is his personal relationship with the Lord. And I hope that we will be reminded by the experience of Elijah. Let us pray. Father, we thank you so much, O God, for this morning. We thank you for your faithfulness, for your goodness. We thank you, Lord God, for the life of Elijah, Lord. It is my prayer, O God, and my desire that Elijah's experience, Lord God, will give us a valuable lesson for us to be continually connected to you, Lord. And I pray, Lord God, that as we do our daily routines, our desire to serve you, I pray, Lord, that we will continue to live our lives harmoniously with our fellow brothers and sisters. I pray, Lord, that you will allow the Holy Spirit to minister to us, O God, every single day of our lives. In Jesus' most precious name, we commit all these things to you. Amen. In response to the message that you have heard this morning, let's all sing a song. Skies, we are
Let's bow our heads. Indeed, Lord, you are the risen King. You are our God. And today, Lord, we are so grateful and we are so thankful, oh God, that once again you have restored to us our opportunity, Lord, to worship you together. And Father, we thank you so much, oh God, for your presence this morning, Lord. I pray that as we continue to serve you, as we continue to do the things that you want us to do, oh God, it is my desire, Lord, that the experience of Elijah, Lord God, that we have heard this morning from your word will give us an insight, and hopefully the principles that we learn from your word, oh God, will propel us to obey and to do the things, Lord, that you want us to do, so that these things will give glory to your name. And Father, I pray also for those who are in their respective homes, oh God. I pray that you will continue to bless them and encourage them, oh God. I pray that you will continue to give them strength and the courage to move on and to give glory to your name. Thank you so much, Lord, for this wonderful morning that you have added into our lives.
And I pray, oh God, that as we go to our respective homes, I pray that your mercy and your grace will continue to be upon us. All of these things, Lord, we commit unto you. Now to the one who is able to keep you from falling and to cause you to stand rejoicing without blemish before his glorious presence. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time and now and for all eternity. Amen. For our announcements. Next Sunday, nandiyan punta, no? Ano na ta, this is the new normal. Those who are at home, na mga pwede makari, you can come here. We have 46 or 56 na rin, no? Okay, so next time, hopefully, ang uban, nakari, na bawal pa maghapon ang 60 and above, kung ang 20 and below. But hopefully, kung new normal na, kasi pwede na. October na ba next Sunday? Anniversary month na to. Happy na. Okay, so first announcement, about fundraising. So na yung fundraising na rin. Contact B-Boy. Palit mo. Our process will aid siya. Anak ni Pastor Ray, si Ryan. Kuha siya ang added treatment. Okay, thanks and offering. You can deposit online. Pwede. Ako sa mention sa inyo si updates unsaon from GCash to Metrobank account. Starting October na yung mga online fees, no? Ang uban kailan na 50 or depende na 10 pesos. So sige lang. Isa guan atong bangko niyahan ang sagot. Napani Brigadero Chocolate Cake 130. It's only para sa sani the Dulos fundraising. So good. Lamig ni siya. Lamig na bilang. Please. We're open for pre-orders. Contact Sam. My number na 0933-587-0243. Okay. Free Love Free Store. Napanisan siya, no? Mga fundraising sa atong Dulos. Mga online reseller. Kung bitin saan nila. But only this one is for a course, ha? Okay, next. Happy birthday! Yeah, bigilin! Birthday! Tanaw sa online, no? Bigilin. Number 29. Si Josh Alpas. Anak ni Jojo. Si Jan Castro. Happy birthday! Si Bruce Lawrence Montero. Okay, see you next Sunday. Hopefully sa online, karoon na ito ang Facebook Live. Natabuhan ba? Okay, so next Sunday, God bless us all. Thank you.